Eh, pwede nyo niyang bawasan ulit ng 20. Gawin nyo ulit yung confidential na fund namin na 31 million. Yung 20 million, isadagay na lang po ninyo kung po pwede po sa MOE. Your Honor, please. Pag na-require nyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi just like Mr. Chair, gusto ko lang pong gusto ko lang pong doon. Kasi nire-require po yun. So, hindi po nakakatawa. Magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. So, how often po nagko-conduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po? With all due respect, Your Honor, mayroon lang po sana akong gustong itanong eh. Mayroon po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check? But, para sabihin na nagla-lifestyle check kami at ito'y ipangalandakan namin sa publiko, hindi po namin gagawin yon. We will conduct our investigation discreetly. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod... Alright, welcome back mga kabalitaan. Andito na ho tayo, nagbabalik ko. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para lagi tayong updated sa mga ganapan sa ating lipunan. At heto na nga mga kabalitaan ay yung ating presentation ngayon, yung mabibigyan ho natin ng reaction. Flashback ko muna tayo, balikan natin yung mga last year ho na pagdinig. Patungkol din ho ito sa Confidential and Intelligence Funds ng Ombudsman mga kabalitaan. Itong si Samuel Martires, no? So alam niyo naman ho si Ombudsman Martires ay talagang notorious ho ito. Napakatalino ho ito kung legalidad yung pag-uusapan mga kabalitaan. At yung kanyang naging katunggali, katunggali. Yung nag-iimbestiga, itong si Castro pala mga kabalitaan. Mantakin nyo, Ombudsman, iniimbestigahan, tinatanong yung kanilang tawag ito, Confidential and Intelligence Fund mga kabalitaan. Naging katawa-tawa tuloy yung resulta nito. No? Parang nangyari din kay Tatay Digong kamakailan lang na pinagsasabihan, pinangaralan, tinuruan at pinagsasabihan na hindi magaganda, ininsulto ni Tatay Digong Duterte. Kaya yung dito na naman ho sa pagdinig mga kabalitaan ay nainsulto. Naging katawa-tawa ho yung kanyang pagtatanong sa ombudsman ho natin na kung saan ay ito'y patungkol ho sa CIF ng ombudsman kung paano daw ginasta. Mandakin nyo, hingan pa ng resibo. May batas pala na wala hong karapatan yung sino man dyan sa Kongreso na ibalandra nyo kung anong mga pinanggagasta ho sa CIF o kung sa anong mga ahensya na may CIF kasi nga bawal. Kaya pala si Inday Sara Duterte ay talagang nagmamatigas na hindi ho niya sasagutin dyan. Yung paano ginasta yung CIF ng Office of the Vice President mga kabalitaan. Kaya ngayon po, ipapakita ho natin sa inyo kung anong meron sa usaping ito. Balikan ho natin to. So, sa confidential fund po, Mr. Chair, from 2016 to 2024. So, mapapansin po natin yung confidential fund na appropriated ay like 20 million in 2016. Actual obligation is 8 million. 2017, 20 million, obligation is 14 million. 2018, 20 million, actual obligation is 13.4 million. 2019, 33.7 million, and then yung obligation po is 26.9 million. So, kung babanggitin ko pa po yung iba, 2021, confidential fund is 33.7 million, o actual obligation is 13 million. 2022, 51 million ang confidential fund, pero ang actual obligation is 18.693 million.
2023, 31 million. So, wala pa po yung, yung obligation, actual obligation. And then, you proposed 51.4 million for 2024. So, ang first question ko po dun sa confidential fund. So, ganun po yung, yung ina-appropriate. Pero yung utilization, makikita natin ay mga 40 to 45% on the average. Can you explain that, Mr. Chair? Kung makakapagtipid po kami, bakit nga ba hindi? Kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na hindi kami gagastos, bakit nga ba hindi namin gagawin? Kung may dadaan namin sa ngiti doon sa mga members ng ISAF na amin sometimes kinakausap para tulungan kami mag-imbestiga, bakit nga ba hindi? So kung makakatipid kami, gagawin namin. Ngayon, with respect to this confidential fund, I must be honest with you that the 51 million given to us by the DBM, which is the same amount that was proposed to the Office of the Ombudsman for the 2023 budget. 2022. 2022? 2022. Yeah. Yeah. You can also, for 2023, I think it was also 31. 30 million, 31 million. Pwede niyang bawasan ulit ng 20. Gawin niyo ulit yung confidential na fund namin na 31 million. Yung 20 million, isadagay na lang po ninyo kung pwede po sa MOE. We will learn to survive with this small amount that you will give us. I promise you that. Kaya sabi ko nga po, kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na idadaan sa tasang kape, marami po kaming kaping barako sa opisina o idadaan sa ngiti, gagawin po namin. Maraming pong salamat. Yes, thank you very much, Mr. Chair, dun sa explanation po ng ating Honorable Ombudsman. So, napapansin lang po natin, no, dahil tama po yung sinabi nyo kanina at inamin nyo na napakabagal po noong investigation, ng lahat ng mga, yung ilang mga kaso. At kanina nga po yung ating pong colleagues earlier, sinabi niya po yung yung percentage ng mga natatapos na kaso. So, kung meron pong ganitong confidential fund ay bakit po na natitipid? So, hindi po ba dapat ay gamitin ito kung talagang gamit? Kasi hindi naman to pwedeng gamitin sa iba eh. So, itong sinasabi natin. Kasi kung nagsisave po tayo, kinako-compromise natin yung halimbawa yung mga programs kasi itong confidential fund, you have to submit yung programs, activities, and project na related sa confidential. So, I hope, di ba, na ano nyo po ito, na-utilize nyo, considering na marami tayong iniimbestigahan ng mga kaso. So, ito po bang mga confidential, can you give us the general stroke, no, or not specific, kung saan nyo itong ginagamit itong confidential fund para po sa information po ng ating taong bayan. So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Mr. Chair. Your Honor, please. Pag na-require nyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi just like Mr. Chair, gusto ko lang pong doon. Kasi nire-require po yun ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Po hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng Linya na talaga to kasi nung si Tatay Digong Duterte nagsasalita at akala niya nagjo-joke, sabi niya, hindi ho yan nakakatawa. Linya niya talaga yon. Nagamit na yon last year at nagamit din niya ngayon mga kabalitaan. Tuloy ho tayo. ng mga resibo. So, I beg to disagree po, no? Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaulmanin po ninyo, pero mula po na ako yung maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po resibuhan ang isang intelligence officer
na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso, ano yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng Intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know, but if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin confidential fund, then, alisin mo nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano i-liquidate po sa amin yon? Paano kayo mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na Intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sa kanya ng taxi, kung siya may, which I did it before, na pinamanmanan ako sa empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro mahihirapan yung Intel officer na every now and then may bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yun, as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kung minsan lumalakad po ng investigador 5. Yung 5 pong yun, binawasan ko. Kasi ang aking filosofia, kung kayang gawin ng isang Little Indian, yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o 2. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila akong pinapupunta. Yun po ang, pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan nyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Yes, thank you very much po doon sa explanation. Siguro with due respect to our ombudsman, hindi po ito nakakatawa, no? At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo. Talagang talaga itong hinampak na tumabit, ganun tagal, linyada niya talaga yun eh. Pag hindi ho niya matatanggap yung mga sagot ho ng kanyang mula sa kanyang mga tanong, ay sasabihin na hindi ho ito katawa-tawa. Bakit? Bakit? Maliit ba yung tingin mo sa ombudsman ho natin kung ganun-ganun na lang magpapatawa sa seryosong bagay? Malay ba natin yung sinasabi niya seryoso, yung sa iba, yung pagdating sa tenga nila, parang natatawa sila dahil ikaw ay pinagtatawanan nila, hindi ho ang sinasabi ni ombudsman. Hindi po ba? Sa nangyari kay Duterte, ganun, natatawa kami dahil ikaw yung tinatawanan namin kasi mali-mali yung aligaga mo na nagtatanong ka na wala naman sa ayos. Isa lang yung script ninyo. Kaya natatawa ho yung taong bayan. Dahil taon-taon po, nakikita natin, tumataas ang confidential fund. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala naman itong resibo. Kaya nga po meron tayong circular na dapat pong sundan ng ating lahat ng mga agencies. And ako personally, kung talagang mga investigation, yung ombudsman, pwede rin tayo dapat na mag-ano ng confidential, pero dapat with the proper liquidation.
ng mga ganito. Kasi kung sasabihin niyo na kahit wala na kaming confidential funds, so it's alright, mailagay yan doon sa dapat na paglagyan, katulad na sinasabi niyo kanina, and other services. But to remind the Ombudsman, dapat po maging observe natin yung due diligence at saka dun sa paggamit nitong confidential fund. So yun lang. Ano ang mali ho dyan itong babaeng to? Kasi nagkukonclude na agad di ba? In-explain nga itong ni Ombudsman Martires na paano siya magbibigay ng resibo. Yung mga binibigyan niya ho ng funds na yan, may mga tauhan din na pumupunta sa mga lugar-lugar. Paano ba may isa-isa? Kaya nga, ang ibig sabihin ni Ombudsman na, magbibigay ako nito ng 10,000, yun na ho yun. Covered na ho yung lahat, hindi yun pa isa-isahin pa yung resibo. At saka, nabanggit na ho ni Ombudsman, sana ito yung sinabi niya. Pwede kaya, Mr. Chair, kasi parang magkakaproblema pala tayo dito. May problema pala to yung pagbibigay natin ng funds at paggagasta dahil wala ho tayong resibo. Pwede ba natin sa susunod, paggawa natin ng batas, ilagay na rin natin yung mga ganun para at least sa susunod na investigation or inquiry. So, obligado na ho yung taga-ombudsman o kahit sino man sa gobyerno ang makapagbigay ng resibo kasi nga importante ho yung resibo. Yung sa kanya iba-iba Parang binabanatan niya na si ombudsman, parang sinasabi niya na tanga at mangmang yung ombudsman sa batas natin na walang walang kaalam-alam. So talagang itong babae itong may saltik dito sa sa kukote mga kabalitaan. Sige, tuloy ho tayo. Lang po. At saka yung savings, pag sinasabi po natin na savings, yun nga po yung ginagawa, minsan nagdududa kami, maraming mga PS na hindi naman nagagamit, nagsisave sila and so on. Kaya dapat magamit po ito. So, yung next po ay tungkol doon sa Memorandum Circular number 1 as regards to the submission ng mga SALN. So, nagsasubmit po ba ng SALN ang Presidente at Vice President? Yes, lately? Your Honor. Okay, thank you po. Yes, Your Honor. The President, I think, President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte has submitted their Okay, thank you for the information. Doon po sa Memorandum Circular number 1, Section 6, Lifestyle Check, even without SALN. So, how often po nagko-conduct ang Ombudsman ng mga lifestyle check po? So, have you conducted lately ng mga lifestyle check po sa ating mga official and government employees po? With all due respect, Your Honor, mayroon lang po sana akong gustong itanong Mayroon po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check? Nagka-conduct po kami ng lifestyle check in connection with cases that we're investigating. Nagka-conduct po kami ng lifestyle check pag nag-file ng kaso for unexplained wealth. Nagkakandak po kami ng lifestyle check na hindi na namin kailangan i-publicize pa that we're conducting a lifestyle check on this particular government official or employee. But the only question is, what law has been violated? The law on lifestyle check, where there is none? Or shall we proceed to forfeiture when we find that the properties of this particular government official or employee is not commensurate to his salary, which again is debatable. Marami po sa ating maraming pera o maraming ari-arian na maring not commensurate sa kanyang income. Pero lingid sa ating kaalaman, yung asawa ay nagdinegosyo. Lingid sa ating kaalaman ay nagbabayad naman pala ng tamang buwis. But, para sabihin na nagla-lifestyle check kami at ito'y ipangalandakan namin sa publiko, hindi po namin gagawin yon. We will conduct our investigation discreetly. I must admit we are now conducting some lifestyle check on some government officials, but I cannot say sino po sa kanila. Yes, thank you po. Hindi ko naman po sinasabi na sasabihin niyo. Tinatanong ko lang po kung nagaganap yun. Yes, thank you, Mr. Chair. Last na po ito. Okay. So hindi ko naman po sinasabi na sabihin niyo kung sino po yung lifestyle check niyo po. Kasi it is in your memorandum po na
Ngayon po mga kabaitaan, talagang nagrarason na wala na ho sa butas itong matandang ulupong na to mga kabaitaan. Di ba? Ngayon po mga kabaitaan, so malaking supalpal ho itong si Castro. So, yun, nakikita natin kung ano siya, kung paano niya hinarap si Tatay Digong Duterte, ugali niya rin niya kung paano niya rin hinarap itong si Ombudsman. Pero supalpal ho siya dito. Di po ba? So, napahiya na naman ho itong matandang ulupong. Kala mo kung sinong marunong sa batas. Yung pinagtatanungan niya, ay nako, parang si Tatay Digong din magsalita. At saka, nako, nilalamo na ho itong mga batas ho natin dyan mga kabalitaan at tinatanong pa sa itong baguhan na wala namang nagawa. Hindi nga nakagawa ng batas siguro to eh. Puro pamumuna lang to sa kanyang kapwa kongresista. Buti nga siya ngayon nakahanap siya ng nakahanap ho nga siya kakampi ngayon sa administrasyong ito mga kabalitaan. Kaya mas lalong lumaki yung bunbunan nito mga kabalitaan. Kaya yun po, ito lang po yung ating presentation ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood at sa susunod na mga video, kita-kits tayo dito lamang sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Mag-subscribe na para laging updated sa mga ganapan sa ating lipunan. At ako'y magpapaalam na po, kita-kits tayo. Mwah mwah, chup chup. To God be the glory. Peace out.